Una sa lahat is yung tamang risk percentage natin. What do you mean by that? Ano ba ang tamang percentage ang dapat mong i-risk based sa capital mo? Oh my! And ang advice sa mga baguhang trader is 2% of your trading capital. Ladies and gentlemen, we got him. 2% lang dapat ang malos mo sa capital mo. Now, bakit sa capital mo at hindi naman sa kada trade mo? So let's compute. Example, meron kang $100 na capital. I-divide mo siya sa 2% and meron kang $2 every trade na pwede mo lang i-loss. Now, kung every trade mo siya i-apply, $100 na capital divide $2 is meron kang 50 trades o 50 na trades mo bago masunog ang account mo. So feeling mo matagal pa yan, 50 na trades? E paano kung 3 ang trades mo everyday? I don't like where this is going. Tokyo session, London session, and US session. So 50 divided 3 is equals to 16.67. So meron ka na lang 17 days para makapag-trade. Kalahating buwan lang. What? Now paano kung mag-overtrade ka kasi loss ka at gusto mong bawiin ang talo mo? Familiar ba? Naging 6 ang trades mo every day. 17 divided 6 is equals to 2.8 days. So meron ka na lang 3 days para makapag-trade. Come on now, dog. Come on, man. Guys, hindi mahalaga ang gain mo sa umpisa. Importante na mas madami kang araw na makapag-trade para matuto kang i-manage ang emotions mo and ma-familiar mo ang galaw ng market. Tips: when you lose, you don't recover it in that same day. Now, meron tayong formula para makuha natin ang tamang lot size o position sizing ang tawag. Let's go! Ang formula is RPOC or risk percentage of capital divide number of pips in SL or stop loss is equals to number of dollar in pip. Then look for a closer lot size. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. So example, meron tayong 500 na capital, divide 30 na pips sa SL natin is equals $3.34 per pip. So ang pinakamalapit na lot size is 0.33 lot size. Sana all. You can also check this website babypips.com para ma-check kung ano ang pinakamalapit na lot size sa inyo.